Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-5 kabanata ng Mikas at ang babahagi ng salita ay si Pastor Jason. Yes. Ang ikatlo, ika-4 at ika-5 kabanata ay magkakasama. Ang ikatlong kabanata ay tungkol po sa leader ng pinuno ng Israel at ang kasamaan na kanya pong ginagawa. Hindi niya alam kung paano magkaroon ng tamang hustisya o kaya humusga ayon sa kung anong tama at makatwiran. Ang mga tao po noong araw, iyon po ang kasamaan na kanila pong ginagawa. At ang kasamaan po ito, ang kasalanan, nais ng Diyos na magkaroon ng mas malalim pang paglilinis. At ang paglilinis na ito, pagtatama na ito ay may iba't ibang aspeto. Mula sa 2 hari bago si Hezekiah pagkatapos sa mismong paghahari ni Hezekiah. May mga pagkakataon na ginagawa nila kung ano ang tama sa harap ng Diyos, ngunit gumagawa din sila ng kasamaan. Pagkatapos ay dadating sa punto ng paghahari ni Hezekiah. Pagkatapos ang hilagang kaharian ay bumagsak at napagtanto ni Hezekiah na ang kanyang buhay ay nanganganib. Pagkatapos siya ay dumulog sa Diyos. Ngunit pagkatapos ng kanyang termino ay lumala pa ang naging sitwasyon ng Israel. Nang magsimulang bumagsak ang timog na kaharian, tsaka naging mas seryoso ang mga tao sa pakikinig o pagbibigay atensyon sa propesiya ng Diyos. Ang huling kabanata ay tungkol po sa hilaga at timog na kaharian at naging mas klaro pa ang detalye ng mga iyon. Sa chapter 4, sinabi po doon, nabanggit po doon ang mangyayari sa mga huling panahon, huling mga araw. Nabanggit po doon na ang mga Israelita ay makakaranas muna ng pagiging alipin bago mapangyari ang pangako ng Diyos. Ngunit sa verse 11, sabi doon, maraming bansang nag-aapang upang salakayin ka. Ito po ay tungkol sa Assyria at Babylon.
Kung titignan po natin itong mabuti ay mayroong iba't ibang uri ng mga pagkakataon na nabanggit dito. Maraming mga bansa ang aatake sa Israel at Juda. Ito po ang pagkakasunod-sunod na mangyayari sa kasaysayan. Maliban sa pagtatatag at sa pagbagsak ng mga kaharian ay mayroon pang ibang mga bagay na nais gawin ng Diyos. At ang mga gagawin ng Diyos ay makikita sa chapter 5. Ang Mesaya ang magdadala ng kaligtasan at paglilinis at katagumpayan. Nabanggit po na matapos ang ilang taon saka darating ang tunay na pinuno ng Israel at ang leader na iyon ang siyang maghahari, tunay na maghahari sa buong mundo. Unang bahagi ay verse 1 hanggang 9. Paniguradong darating ang kaguluhan, ngunit ang kaligtasan din ay darating. Sabi sa verse 1, mga taga-Jerusalem, timpunin ninyo ang inyong mga hukbo sapagkat kinukubkob na tayo ng mga ikaaway, sinasalakay na nila ang pinuno ng Israel. Sa pagbabasa po natin ng mga propesiya, hindi lamang po dapat tayo nakatutok sa pagkakataon kung kailan ito nabanggit. Dahil maaari din po itong maulit-ulit at magiging mas seryoso pa ang kakalabasan nito. Maaari po natin mabanggit ang tungkol si Hezekiah ay inatake nang mawala sa kanya ang kaharian. Mapapansin natin dito naging mas malalim o kaya naging mas mahirap pang pagpaparusa na naranasan ng Israel. Mapapansin natin na talagang natanggap ang pagbagsak ng Israel dahil bumagsak din ang kanilang pinuno. Sabi sa verse 2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang mga pinuno, ang mga hari, pakiramdam nila'y sila ang pinaka magiting sa lahat. Kung kaya naman nagiging hindi sila patas sa pagtrato ng iba, pinapahirapan palalo ang mga mahihirap. Ngunit ang lahat ng kayabangan na ito ay pababagsakin ng Diyos. Ngunit hindi po ito tulad ng pagpasok ni
ng Panginoong Hesus na magmumula siya sa napakababang uri ng bayan, pagkatapos ay maluluwalhati higit sa lahat. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong panahon pa. Kaya nga ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sangkol na namumuno. May 1, 2 hanggang 3 beses ng pagbabalik sa Jerusalem. Ngunit ang lahat ng ito ay dadaan muna sa proseso. Pagkatapos ay dadating sila sa pagkakataon kung kailan nagawa ang Israel. Pagkatapos ay magkakaroon pa muna ng iba't ibang mga kaguluhan. Ngunit bandang huli ang gagawin ng Diyos ang Israel ay tunay na manunumbalik. Sinabi po dito, pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh, sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos, at ang Israel mamumuhay na ligtas sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon. Iyon po ay ang tungkol sa Panginoong Hesus. Masasabi na natin na kamangha-mangha maging si Micah. Noong panahon ni Hezekiah, nakita na ni Mikas kung ano ang mangyayari sa buong mundo at napakaklaro na niyon sa kanya. Ang plano ng Diyos ay nakita mismo ni Hezekiah. Nabanggit po dito na ang darating na hari ay ang prinsipe ng kapayapaan. Pagkatapos sa verse 6, sa pamamagitan ng mga sandata ay tatalunin nila ang Assyria na lupain ni Nimrod at ipagtatanggol nila tayo kapag sumalakay ang mga taga-Assyria. Mula sa Genesis pa ay nabanggit na po ang tungkol sa Assyria at kay Nimrod. Ang mga kapangyarihan na tinatanggihan ang kapangyarihan ng Diyos. Sila man din ay mapapabagsak. Dahil darating ang Diyos, darating ang tagapagligtas. Sunod, verse 7 hanggang 8. Ito po ay tungkol kay Jacob at sa mga taong lumisan sa Israel. Kaya mapapansin po natin dito na ang pagpaparusa ay mayroong iba't ibang mga level o may iba't ibang aspeto. May mga taong naiwan. At sabi sa 7, ang mga nakaligtas na Israel may maninirahan sa maraming mga bansa. Matutulad sila sa hamog na mula kay Yahweh at para silang ulan na dumidilig sa damuhan. Sa Diyos sila aasa at hindi sa tao.
kahit na mga Israel ay may iwan o ang mga tao ito na nakaligtas ay maninirahan sa iba't ibang mga bansa, ngunit sila ay palalakasin ng Diyos tulad ng isang leon. Verse 9. Ito po ang panalangin ng propeta. Sasakupin at papatay na Israel ang kanyang mga kaaway. Ito po ang panalangin ng mga propeta. Alam ng mga propeta kung anong magaganap sa kasaysayan, na sila ay mapapahirapan, ang kanilang mga leader ay mapapahirapan man din, ang kanilang buong kaharian ay mapapabagsak pagkatapos sila ay magiging mga bihag, ngunit darating ang mensaya upang sila ay iligtas. At nakikita natin kung paano nangyayari o paano magaganap ang mga propesiyang ito, kung kaya naman tayo ay magsisimulang manalangin. Sabi dito ng propeta, sasakupin at papatay ng Israel ang kanyang mga kaaway. Pagkatapos mababasa mo natin ang mula verse 10 hanggang 15. Ano ang pinangahawakan ng propeta? Iyon ay ang katotohanan na ang kanilang mga kaaway ay mapapabagsak din. Ngunit may mga pagkakataon na maaring ang mga sitwasyon sa ating buhay ay hindi natin nakikita sa paraan kung paano ito nakikita ng Diyos. Diyos ang magliligtas po sa atin. Diyos ang magpaparusa at magdidisiplina sa atin pong mga kaaway, ngunit maaring hindi po iyon ang kanyang prioridad. Sabi dito, at sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, aalisan ko kayo ng mga kabayo at sisirain ko ang inyong mga karwahe. Gigibayin ko ang inyong mga lunsod at ibabagsak matitibay ninyong tangkulan. At kaninong karwahe o mga kabayo ang binabanggit po dito? Ito po ay para sa mga taong natira sa Israel. Verse 11, gigibayin ko ang inyong mga lunsod at ibabagsak ang matitibay ninyong tangkulan. Ito ay dahil ayaw ng Diyos na umasa ang mga tao sa mga karwahe o sa mga kabayong mayroon sila. Hindi kalooban ng Diyos na sila ay laging umasa sa kamayamanan sa mundo. At sa verse 12, wawasakin ko ang inyong mga agimat at mawawala na rin ang mga manghuhula. Wawasakin ko ang inyong mga Diyos-Diyosan at mga haliging itinuturing ninyong sagrado at hindi na kayo sasamba sa ginawa ng inyong mga kaaway. 14, dudurugin ko rin ang inyong mga Diyos-Diyos ang Asyera at iguguho ang inyong mga lunsod. Ibabagsak ko sa inyo ang aking pot at sasagawa ang aking pagiganti sa mga bansang hindi sumunod sa akin. Dito makikita natin na tinatama at nililinis
ng Diyos ang mga taga-Israelita. Itinuturo ng Diyos na hindi dapat sila umaasa sa mga nakikitang mga uri ng kapangyarihan o kahit pa sa mga hindi nakikita tulad ng agimat at mga manghuhula. Verse 13, malinaw na sinabi ng Diyos na tatanggalin niya ang kanilang mga Diyos-Diyosan para hindi na sila sumamba sa ginawa ng kanilang mga kamay. Maaring tayo po ay napahirapan nung tayo ay nasa marketplace o kaya ay pinahiya pagkatapos tayo ay mananalangin sa Diyos. Totoo na maaaring tanggalin ng Diyos ang kahihiyan na atin pong natanggap. Ngunit bukod pa doon ay itatama din po ng Diyos ang mga bagay na dapat din pong malinis sa atin. Nais ng Diyos na ang tao ay umasa lamang po sa Kanya. Ito po ang puso ng Diyos. Kung tutusin ng mga kaaway ay maaari lamang durugin ng Diyos, kayang-kaya niya iyong gawin. Ngunit, ang atin pong mga puso ang importante kung tayo nga po ba ay manunumbalik sa Kanya. May mga pagkakataon na napapansin po natin na mas madaling umasa sa Diyos kung wala po tayong pera. Dapat po tayong manalangin sa Diyos at maging maingat kung saan po natin dinadala ang ating pera o kaya saan po nakatuon ang ating pansin. Nais ng Diyos na tayo po ay maging buo at tunay na nakadepende sa Kanya. Minsan ay may humingi ng panalangin sa akin ng kanyang likuran ay sumasakit. Pagkatapos ay sa aking pananalangin ay ginamit ko po ang sinabi sa Biblia. Kaya tinanong ko ang taong aking pinanalangin, ikaw ba ay humingi ng panghuhula pagkatapos ay hindi ka humingi ng tawad sa bagay na yon? Dahil may mga uri ng panghuhula, natitignan lamang ang iyong mukha, ay hulaan na nila ang iyong kapalaran. Ngunit ang taong to ay Kristiyano na ng kung ilang taon.
At matapos nga ng panalangin na iyon ay napagaling siya. May mga pagkakataon na hindi lamang po papagalingin ng Diyos ang mga pakiramdam na mayroon po tayo, ngunit nais din po tayong pakalinisan ng Diyos sa mas malalim pang paraan. Tulad ng sitwasyon na aking nabanggit, ang dapat niyang maunawaan ay hindi dapat siya umasa sa mga manghuhula o sa mga espiritista, dahil Diyos naman ang tunay na magpapala sa kanya. Sa sitwasyon ng Israel, sila ay napabagsak pagkatapos ay naging bihag ng Babylon. Maging Persia ay napabagsak, maging ang Grego ay napabagsak. Pagkatapos ay sunod-sunod na Persia natalo ng Grego, Grego natapon ng Roma, pagkatapos ito ay sunod-sunod na nangyari. Ngunit sa lahat ng ito, tunay na ang Diyos ay darating upang iligtas ang kanyang mga tao. Ngunit may mga pagkakataon na kung ano man ang kanyang gagawin ay higit pa sa kung anong inaasahan po natin. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, saan po tayo umaasa? Kanino po tayo umaasa? Ang pagkakaroon ng degree ay maganda. Maaring may mga pagkakataon na sabihin po natin hindi po tayo umaasa sa mga Diyos-Diyosan, ngunit umaasa naman po tayo sa pera. Maganda ang magkaroon ng sariling diploma, ngunit kung aasa lamang po tayo doon po pumapasok ang problema. Ganito po ang nangyari sa Israel, na dahil sa higit nilang pag-asa sa kapangyarihan sa mundo, kung kaya naman sila ay itinatama ng Diyos. Dapat po nating makita kung ano ang ginagawa ng Diyos. Dapat po nating makita kung ano ang nais na itinuturo ng Diyos sa mga sitwasyon po sa ating buhay. Nais ipaalam ng Diyos na siya pa din ang may kontrol sa lahat. Hindi dapat tayo nabubuhay sa takot o kaya sa pangamba, dahil sasamahan po tayo ng Diyos. Atin pong purihin ang Diyos. Hallelujah, mga kapatid, tayo po ay tumayo, tayo po ay tumindig. Ang Diyos ay ang hari, siya ang hari ng lahat ng mga lupain, at ang kanyang mga panalangin ay pangulang hanggan.
Panginoon, Ikaw ang tunay na Diyos. Panginoon, kailangan ka namin. Alam namin, O Diyos, na sa mga pagkakataong ito ay wala nang ibang paraan upang kami ay maligtas, kundi tanging sa iyo lamang. Panginoon, Ikaw ay nasa aming kalagitnaan ngayon at kami ay nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, alam namin na sa mga pagkakataong ito marami po kaming mga nararanasan na kahirapan, marami mga pagsubok. May mga pagkakataon na kami ay napapahiya dahil sa salita ng iba. Ako man din ay nakakaranas nito. Panginoon, naway tulungan mo ko. Nais kong imbitahan ang bawat isa sa atin maaring sa inyong pamilya, sa inyong mga buhay ay napakaraming mga kapaitan. Naway kausapin po natin ng Diyos. At sabihin sa Kanya, Panginoon, ako ay handa na makinig sa iyo. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming kapayapaan at tayo po ay manalangin kahit ano pa man ang mga problema na mayroon po tayo, sabihin natin sa Kanya, Panginoon, Ikaw ang aming kailangan. Panginoong Yesus, kami ay dumudulog sa iyo. Ang amin pong mga buhay ay puno ng mga kahirapan at mga pagsubok. Akin pong inaalala ang aking mga magulang na nahihirapan sa mga panahong ito. Mayroon din po akong kapatid na may mga bibigat na pasanin sa buhay. Ang mga pagsubok na ito, Diyos, ay napakahirap. Ngunit ako ay humihingi ng kagalingan para sa mga ito. Panginoon, naway tulungan mo ang mga kamag-anak kong ito. Panginoon, amin pong ipinapanalangin ng mga nagtatrabaho sa marketplace na maaaring nakakaharap ng problema sa kanilang komunikasyon sa kanilang mga katrabaho. Maaaring may mga pagkakataon na hindi naman nila intensyon na makapanakit o kaya makapagsabi ng mga bagay na nakakasakit sa iba, ngunit nagiging dahilan ito ng problema. Panginoon, naway tulungan mo ang mga kapatiran naming ito. Ngunit Panginoon, hindi po ito ang iyong kalooban. Ang nais mo, Diyos, ay ang lahat po sa amin na makadulog sa iyo at maging isa sa iyo. At ang mga pagsubok na ito ay napakahirap. Napakaraming mga kalungkutan, O Diyos.
Ngunit may mga pagkakataon na kahit pa sa mga pagkakataong sinusubukan naman namin na maging mabuti, ngunit mas lalo lang din kaming nahihirapan. Ngunit nais namin, O Diyos, na manatili ka sa aming buhay. Tulungan mo kami kung paano makalabas sa mga problemang ito. Ikaw, O Diyos, ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Kami ay nagpapasalamat sa iyo. At Panginoon, kailangan namin ng iyong pagliligtas, ang iyong kagalingan. Panginoon, naway matanggap namin ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Panginoon, naway sirain mo ang mga kaaway namin. Alam namin, O Diyos, na ang mga kaaway namin ay iyo ding kaaway. Panginoon, hindi namin alam kung sino ang tama, sino ang mali, ngunit madalas kami ay nahihirapan. Ngunit may mga pagkakataon din, O Diyos, na kami man din ay nakikisama sa mga kamalian na ito. Panginoon, ikaw ay dakila, ikaw ay karapat-dapat. Panginoon, noon ay hindi namin alam kung kanino kami hihingi, kanino kami dudulog, ngunit alam namin, O Diyos, na ang aming hinihingan ng kaligtasan ay ikaw. Panginoon, ang lahat ay magiging maayos dahil ikaw ang kasama namin. Panginoon, hindi mo lang kami tinutulungan para makaalis sa kahirapan, ngunit tinutulungan mo din kami, O Diyos, na makaligtas sa aming sariling mga kahinaan. Mga kapatid, hayaan natin ang kalooban ng Diyos ang siyang maghari sa atin pong mga buhay. Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita ng iyong mga propeta, ikaw din ay, ang iyong mga salita ay atin pong nadidinig. Panginoon, ikaw ay Diyos na nakarapat-dapat. Panginoon, ang lahat ng kahirapan na amin pong natatanggap. Salita ng Diyos ay panglahat pa. Panginoon, sa aming mga kahirapan, ikaw ay narito na dumadating po sa amin pong mga buhay. Panginoon, kami ay umaasa sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan.
Mga kapatid, ang Diyos ay napakabuting Diyos. Siya po ang tunay nating kaligtasan. Siya ang ating kapayapaan. Diyos mismo ang magliligtas sa atin. Ang nais niya ay tayo ay mapagaling upang tayo ay tunay na makasunog sa Kanya. Sa pagkakataong ito ay nais kong tawagin ang bawat isa po sa atin. Maaring pong sa ating buhay, maaaring umaasa po tayo sa mga bagay na hindi na dapat natin inaasahan imbes na Diyos. May mga pagkakataon na nakakalimutan natin ang mga katotohanan o ang mga bagay na tunay na mahalaga sa Diyos. Maaaring umaasa tayo sa pera, sa pinansyal na aspeto ng ating buhay. May mga pagkakataon na pag naubusan tayo ng pera, imbes na manalangin ay sinisisi natin ng Diyos. Naway dumulog tayo sa Kanya. Maaaring umaasa po tayo sa ating mga sariling pera. Ngunit nais ng Diyos na isuko po natin ang lahat ng ito. Manumbalik sa Kanya. Manumbalik sa puso ng Diyos. Panginoon, naway maghari ka sa amin pong mga buhay. Panginoon, maghari ka sa aming mga buhay. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Nais po naming aminin, O Diyos, na kami nga ay tunay na mahina. May mga pagkakataon na hindi kami dumudulog sa iyo. Panginoon, nais namin ng mga taong nakikilala namin ay makakilala din sa iyo. Panginoon, may mga pagkakataon na hindi namin alam kung anong dapat namin gawin. Umaasa lamang kami sa pera. Umaasa kami sa mga bagay na mawawala lang din naman. Ngunit kung tutuusin, O Diyos, Ikaw ang tunay naming kaligtasan, tunay naming kailangan. Maging, Panginoon, ang aming mga pinagpapasturan ay mula din sa iyo. Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay sa mundo, kung kaya naman wala kaming dahilan upang hindi umasa sa iyo. Panginoon, naway tulungan mo kami. Kahit anumang mga sitwasyon ng aming buhay, naway dumulog ka sa aming buhay at tulungan kami, Panginoon, pangunahan mo kami. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Panginoon, sa panahon ng mga problema, tulungan mo kami, O Diyos, na humarap sa iyo.
Panginoon, napakaraming mga kaisipan sa amin pong maaming mga buhay na nais naming panghawakan, mga prinsipyo na nais namin panghawakan lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Ngunit Panginoon, tulungan mo kami na umasa lamang sa iyo. Panginoon, naway tulungan mo kami. Panginoon, kami ay tumitingin sa iyo, umaasa sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng kapayapaan. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, kami dumudulog sa iyo. Panginoon, sa aming pagharap sa iyo, Panginoon, tulungan mo kami na umasa sa iyo, umasa lamang sa iyo. Panginoon, kami ay aasa sa iyo. Patawarin mo din kami, O Diyos. Panginoon, patawarin mo kami. Sa iyo lamang kami aasa. Ikaw lamang ang tanging kailangan namin. Ikaw ang aming kaligtasan. Mga kapatid, atin pong ipanalangin ng Pakistan at Israel dahil mayroon pong malaking kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Ang mga tao doon sa ngayon ay hindi normal ang kanilang pamumuhay. Kailangan nilang magtago. Maging ang Pakistan ay nasa mahirap na sitwasyon. Dito ay mahal po natin ang Diyos at nais natin ay magkaroon ng kapayapaan sa lupain ng Israel, ngunit wag po nating kalilimutan ang Pakistan dahil sila man din ay nahihirapan.
Atin pong ipanalangin ang mga bansang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, amin pong ipinapanalangin na naway magkaroon ng kapayapaan sa Israel at hindi lamang sila aasa sa kanilang mga sarili o kaya'y umasa sa kapangyarihan ng mga sandata na mayroon sila. Panginoon, naway magkaroon ng sapat na dunong ang Israel. Panginoon, naway maunawaan ng Israel na ang kanilang mga puso ay para sa iyo. Panalangin namin, O Diyos, na maging pagpapala ang Israel sa marami pang mga bansa. Panginoon, nais naming manalangin sa iyo. Panginoon, nakikita mo ang lahat ng mga taong narito. Iyong papangkinggan ang Israel at maging ang mga taga-Palestine. Ang iyong puso ay narito. Ikaw ang Diyos ng Diyos. Ikaw ang tunay na naghahari. Panginoon, amin pong itinataas ang aming mga kamay. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, kami ay umaasa sa iyo. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at tumanggap ng pagpapala. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapala ang bawat isa, kayo man ay narito online o on-site. Ang salita ng Diyos ay inyo pong matatanggap na tayo ay aasa sa Diyos higit pa sa lahat. Ang lahat ng mga bagay na hindi para sa Diyos ay atin pong maisusuko at pipiliin natin na umasa sa Kanya. Siya ang ating magiging kapangyarihan. Sa ngalan ni Jesus, Amen.